So yan, good morning mga kababayan, mayong buntag sa inyong tanan. So yan, ngayong araw patuloy pa rin tayo sa pagkakabit ng dingding ng metal cladding. So hindi tayo nakaligo kasi napakalamig ng tubig dito mga kababayan tuwing umaga. So maligo tayo mamaya siguro mga pag mainit na po yung panahon kasi napakalamig dito. Maginaw. So yan, so ngayong araw patuloy pa rin tayo doon sa bandang gilid na naman ako kakabit ng dingding. So papauna natin yung paglalagay ng insulator bago tayo kakabit ng metal cladding. So yun po yung gagawin natin ngayon. So manood lang po kayo mga kababayan para masundan nyo po yung mga ginagawa natin dito sa bahay ng ating kababayan na isang abroad. So si Ma'am Yasmin. So isa na lang yung kakabit na kantuhan ng gutter ngayon. So madali na lang yun. Pagkatapos noon ay proceed naman siyang Gold Junior sa ibang trabaho. So yun, at magkakabit na ng insulator bago tayo magkabit ng metal cladding. Insulator muna yung ilalagay. So ang paglalagay ng insulator mga kababayan, insulator, so nag-improvise na po kami ng ito mga pitaso na klaseng gutter. So yan po yung pang-clip namin dito para hindi malaglag kasi kapag direct mo itong i-rivet, matatanggal lang po yung rivet. So mas mabuting may ganito para matibay po yung kapit ng ating heat insulator sa dingding. So ayan, pero lahat ng mabakal dito is naka-epoxy primer po yan panlaban sa kalawang. So ayan, naka epoxy primer lahat ng bakal bago natin takpan ng metal cladding. So ayan, napakalaki ng bahay nito mga babayan. So ngayon maliwanag na po, makikita na po ninyo. So ayan yung rafter natin, no? May mga bridging. So 3 meters na po kasi may poste dyan. So lagyan natin ng bridging isa, tapos doon ay 2. So matibay na po yan. Andito sa gitna, so walang problema po ang gitna kasi may poste nga dyan tulad na sinabi ko sa partition. So may tuko dyan, so magiging matibay yan. At shout out again sa aking busing na taga Mintal, Davao City, si Janry Yungko. Ayan, shout out dyan sa iyo busing. Ayan, pala salamat sa laging panonood ng aking mga in-upload na video dito sa aking YouTube channel. So thank you so much sa suporta busing. Salamat sa hindi pag-skip ng ads. So ingat-ingat din kayo dyan kasama ang inyong pamilya. So ngayon kakanto muna ako ng isang gutter. So gawin natin dito, kakantuhin natin to gutter, flashing to gutter. Yan, ito po yung gutter. Dire wala dyan tulo dire dyan. Wala tulo dire. Kada ra, pura wala na masudli og mayog kuan babulka.
Kuha naman eh. Sibilisod ka diya. Abe, dire lang be. Sibilisod diya, ibe kuha. Ikaw mga umbra ba natin eh. Ah. Aong mo kayo ni. Yan. Ready, salang kulang. Ready. Lice. Shout out from Quirino Road. Ara. Team Pakurat. Ah. Shout out Team Pakurat. Yan. Tingnan niyo po yung ano, napakalinis po. At pinilhan talaga ng clip. So nakikita nyo na parang si seamless. Ayan. Hindi tali-tali ng yung iba tinatalian lang kasi ng cable tie. So ayan, dito nakapag ano na. Saan yung metal cladding kasi nadumihan. Ayan, punasan natin bago ikabit para hindi madumi. Tingnan, walang gas-gas. Yan. Po yung insulator, ito po yung pagkalagay mga kababayan, no? Nilagyan namin ng clip na ano to, yung mga sobra-sobra sa mga gutter natin. So ito yung nilalagay para yung insulator ay matibay. So ayan, so titibay pa to pag na ano na, nalagyan na natin ng metal cladding kasi mapipress po ito at maiipit. So hindi na po ito matatanggal. Ayan, nakalagay talaga yan paikot ng bahay. So ito po yung, at dito naman yung dadaan yung hangin natin galing dito sa ventilation. Papasok yung hangin natin sa loob para may ventilation po yung kisame natin. Yan, ito po yung magiging labasan ng hangin. So hindi siya masyadong hindi siya masyadong mainit sa loob kasi lalagyan natin ng ventilation yung makisame natin sa labas. So dito mga 3 ventilation ang ilalagay ko dito. At doon naman sa kabila 3 din. So para may singawan. Yan, meron ng kuhan dyan. Tapo ko lang dyan. Okay, makita niyo. Makita. Yung pakalat ko. Pag-iisa lang ito mag-ipit din nga day. So yun mga kababayan, malapit na matapos yung sa gilid. So pakita natin. So ayan, in-actual yung pagkakating sa mga bintana. Yung makakating kasi yung mga metal cladding yung nakatapas sa may bintana. So yun, in-actual din yung pagkakating. So ayan, ito po at yung sa buto. Dong! Janrol! Trapuhi dong! Trapo dreo! Ayan. Hindi na natin sinaga doon kasi may kisame pa po ito dito. So ayan, kaya hindi nakasagad. Tama lang po yung 2 cladding mga kababayan. Saktong-sakto lang po siya. Hindi na nakasagad doon sa itaas. Trapuhi! Trapuhi!
Yan. At ribis ano dyan? Ha? Ano na? Ano tarong? Wow! Agay! Ito gunting Pogs, dalaog Pogs. Huwag ka sa bro. So yan, tapos na po na cutting yung party sa may header. So yan. Kinating na. Para at pinapapunasan natin kasi madumi. Kasi nakalagay lang po ito metal cladding doon sa gilid ng banghouse namin. So nauulanan po siya. Kaya napuputikan or nadudumihan. So ito ay Bix Bla. kailangan natin punasan. So dito, tapos na po dito na party. Kasi ano, lalagyan na namin to ng i-rivets pa ito ngayon para talagang matapos na. Sa iyo, no? Pag Schedule na mo, pa-schedule na mo, tayo kinapaw. Wala na, basketball. Wala na, basketball kay schedule. Pero nga daw ah. Pogs! Yan. Ano Pogs, ang tagak na ito gamit mo. Ito, aham na, green lang. Ayan, ito po yung bahay. Ito yung mga columns. So yan. So pagdating natin sa ground, sa flooring, naglalagay tayo ng tinatawag nating floor beam. So ayan, yung floor beam natin pero hindi masyadong malaki. 6 inches lang po yung 6 inches by 6 inches lang po yung buhos niya. So pagkalagay natin ng flooring nito, nakikita nyo naman yung last nating video dito, naglagay tayo ng bakal dito. So ang layo is 40 cm by 40 cm. So ayan. So dito yan. Dito na lang po kami ngayon. So ang cladding dito ay hanggang dito lang kasi ano yan, yung CSB natin ay hanggang itaas yan. So doon na tayo magka-cladding sa itaas. Doon. So sa dito sa baba ay concrete yan pataas kasi yung ano dyan, yung tiles ng CR natin is agad sa kisame. So yan. So yan po mga babayan. Maglalagay pa tayo dito ng angle, yung pantakip natin dito sa mga gilid ng metal cladding. So wala na pong makikita na ganito pag natapos na. So pagkita natin dito, so kuha pa tayo ng angle doon para may sabay na sa pagkabit dito. So ayan, ito tatakpan natin ito na ngayon ng angle. So yun ang kagandahan mga kababayan, kapag naglagay po tayo ng metal cladding, sa unang paglagay natin kailangan libilado yan. Kukuha kayo ng libilado para paikot ang bahay ay magtutugma-tugma yung groove. So ito, kailangan magtugma po ito. So yun po yung pinaka-importante na kailangan yung runner dito sa ibaba ay libilado po yan. Ayan, kailangan libilado po ito, itong runner natin dito hanggang paikot ng bahay para pagdating natin sa dulo kung saan tayo magtatapos ng ating paglalagay ng ating metal cladding ay hindi talaga magka-problema ang joint niya. Kailangan pantay po ito, magkatugma po sila. So yan po yung mas maganda. Kasi kapag hindi na po ito tugma pagdating doon ay pangit na po siya mga babayan. Kaya yan po yung ano natin. Kailangan nating bantayan na ganyan ang mangyayari. Kay kung hindi ganito, talagang magka-problema po mga babayan. So malaki ang problema. Kailangan natin matibay. Kaya no, kahit metal cladding po mga kababayan, no, ayan, walang sign na magba-vibrate po siya. So ayan, ito po ay normal na tunog kasi metal cladding. So ayan, so yung kagandahan kasi may insulator sa ilalim, so napipress po ang metal cladding. Ang insulator napipress sa metal cladding, so hindi talaga magba-vibrate yung metal cladding. Ayan. What? Ipasunod ang pag-screw dyan ha. Oh, pababaw. Anak ka, paubos. Kaya arong ang di mo burot ang tunga. Ipasunod din adri.
Ana. Ano babaw po? Ana ka pasunod juga ana. Bagis po. So yan. Ganda ng music. Sana hindi tayo makapiright. So yan. Ito ayusin natin itong mga poste na ito. So may nosing po yung poste natin. So yan, naka-nosing po siya. Yun na mga kababayan, nakabitan na natin ng flat molding. So ayan, yung magilid ng jam. So yan po yung kinabit natin. Kulay white pa din na flat molding. So pati doon, ayan, hindi na makikita yung mga kanto ng mga cladding o yung mga cladding na naputol dito sa gilid. Hindi na makikita kasi yun may ano na po tayo at naka 45 po siya. So ayan, yan na naka 45. So hindi na po makikita yung gilid ng window jamb. So ayan po yung metal cladding dito sa bandang gilid, dito banda sa kwarto ng may-ari. Ayan, ito po yung magiging kwarto ng may-ari dyan. So ayan, at na tapos na po dito na side. So hindi po siya nakasaga dito kasi tamang-tama lang po yung dalawang metal cladding. So hindi na natin isasaga dito kasi yung kisame hanggang dito lang po yung kisame, pa-drop ng paslop ng ganito. Kasi yung kisame nito mga babayan is kung ano yung forma ng bubong, so sasabay natin yung kisame. So hindi na tayo magbabox-box pa dito para malinis po siya tignan. So pag ganun yung kisame nito. So yan, maganda na po ang bahay ni Ma'am Yasmin. So baba tayo para makapag na. Nakakabitan na din ng insulator. So dito sa bandang itaas. So sa baba ay pahuli na lang yung sa baba para okay yung ano. Dito na lang, dito kami magdingding ngayon. So dito na side. At ang hindi na dingdingan dyan na lang, dito tsaka dito. Ito na lang yung hindi na paglagyan ng dingding. So yan po pagkalagay natin ng insulator. So, maganda mga kababayan, no? Pag may insulator. So init po ngayon dito, pero hindi tumagos dito sa ilalim. Kasi ayan linis din natin paggawa ng insulator sa itaas. Ayan, wala kayong nakikita dyan na kumbaga sa Bisaya ni bitay or lumaylay. Ayan, wala kayong makikita dyan naka-plain kasi nylon yung ginagamit natin. At yung nylon natin is pa balagbag, hindi pa straight ang takbo ng ating nylon. Pag ganun po yung takbo natin ng ating nylon mga kababayan. Ayan kita nyo po yung mga nylon na yan, hindi nakasabay sa kung ano yung plaster ng insulator. So ganyan para mabilis po siyang pagkabitan. Kasi yung pag ganito yung pagkakabit mga kababayan, matagal po iyon. Mas mabuti pong nakaganito siya kasi pwede natin uunahin yung nylon pagkakabit. Nylon lahat, ilalatag natin yung nylon lahat, kasunod na yung insulator. Kasi pag natapos na yung paglatag ng nylon, tapos na magkakabit na tayo ng insulator, hindi na po kayo mahirapan. Pwede na po na sabay na pong ikabit yung mga insulator. So yan, yung iba yan maglalagay pa ng rugby para kapitan ng insulator. Pero ako, hindi ako gumagamit ng rugby dito mga kababayan. So napakaganda naman kasi yung rugby, okay din yun, pero dagdag materialis yun. Pero ilang lang yung doon para hindi mahirap yung pagkabit. Yun lang talaga yung purpose ng rugby. Pero dito sa ginagawa natin, hindi naman siya mahirap. Sa diskarte na lang po yan. So yan, napakalinis. At lahat ng bakal ay na-primeran. So epoxy primer yung gamit natin. At iba-iba lang yung kulay. Sa itaas gray, dito naman ay black. Black kasi yung nabili nila yung huli. Kaya parehas man sila epoxy primer, walang problema po yun. So hindi naman to makikita pag nag-double wall na po tayo. Ang importante na kapag epoxy primer po tayo sa ating mga bakal. So ayan, lahat po yan, hindi lang yung winindingan yung ginawan, nilagyan. Lahat talaga nilagyan ng epoxy primer. So
Napakalaking bahay nito mga kababayan, no? Yan na po mga babayan, no? Magandang hapon. So yan na po yung project natin. So yan. Tapos na po na dingdingan dito sa may gilid. So yung dito sa harapan ay kahapon natapos natin yan. At sa likod, pakita natin yung paglalagay namin ng dingding doon. At para makita na din ninyo mga babayan. So yan, kisame na lang po yung kulang dyan sa labas. Para mas maganda pa siyang tingnan. Pag nakisamihan na po yung labas na yan, malinis at maganda na po yan kasi wala nang makikitang mga bakal dyan. So yan, o. So yung frame na nakikita ninyo, papalitan natin ng kulay yan kasi epoxy primer lang po yan. So sasapawan natin yan ng pintura na final na talaga yung ilalagay natin na kulay dyan. So talagang ang laki ng bahay na to. So laki talaga siya pag sa personal. So bali 9 meters po yan galing dyan hanggang dito. So palikod naman kasama na po itong terrace is nasa 8 meters. So ayan. Tapos na din yung paglalagay ng mga gutter. So ayan, kita natin to dito. Mga kasama natin nagtrabaho pa. Ayan, dito na lang yung hindi na dingdingan. Dito na side, ayan, may insulator na nailagay. So madali na lang po ito kasi dalawang ano lang po ito dito. Ayan. Yung mga kasama natin, si Jan, si Gino, sila yung nagkakabit dito na side. So at pinapapunasan natin yung cladding para mawala yung mga dumi. Kasi tatanggalin na po itong mga patungan para makapagdingding na din dito. Yan po yung pinturahan pa yan kasi kanina ko pa yan naikabit. So kaya dito butas po dito. Ayan, kaya hindi natuloy yung cladding dito sa baba kasi asintadahan natin yan ng hollow blocks hanggang dyan sa may taas. So may girt dyan, nakikita nyo yan. So hanggang doon yung hollow blocks. So dito wala nang cladding dito. Hollow blocks na lang po yan. So tapos na talaga to ngayon. May iwan tong dito sa baba. Ito yung may iwan. So dito tatakpan na natin yung mga kanto. So yan, ito po yung sinasabi kong angle molding na ikakabit natin sa may mga kanto ng pinakaposte para hindi makita yung dulo ng metal cladding. So yan, malinis po sa tingnan mga kababayan. So pati din doon, pakita din natin doon. At may ano na din dito, may ayan, so hindi pa napunasan dito pero okay lang to kasi maano na, maaabot na po ng kamay. So doon sa itaas ay napunasan na. Ayan, may nilagay na din tayo. So dito kulang na lang. Dito maglalagay pa din tayo ng flat molding dito. Pero pahuli na lang yun kasi madudumihan lang yun kasi mag-ano pa tayo, plastering. So pahuli na lang natin yung dito sa baba para straight po yung takbo niya kasi yung pinakatap nitong plastering natin dito ay talagang lagyan natin ng tansi
hanggang doon sa dulo para tuwid siya, para maganda po siya at malinis tingnan pag matuwid po yung ating ginagawa. So hindi po siya pa curve. So yun po yung pinaka-importante para hindi masyadong masakit sa mata pag tiningnan ng mga tiningnan. So ayusin talaga natin yung gawa natin kasi binabayaran po tayo ng tama. So yung ginagawa natin, susuklian din natin yung may-ari ng magandang gawa para makita ng may-ari na maganda at malinis yung paggagawa ng kanyang bahay. So talagang happy yung may-ari, mga babayan, na makakita sa mga ginagawang bahay na malinis talaga. So yun ang importante. So dito, yan, tingnan nyo, pag nakisamihan po ito dito, mas gaganda pa ito kasi hindi na natin makikita yung mga bakal na yan. Wala nang mga bakal na makikita. So maganda talaga pag natapos to. So antayin lang natin yung ano ng may-ari kasi hindi pa nabili yung PVC dyan. At ito pang kisame natin ay hindi pa nabili. So kasi hindi biro yung pagpagawa ng bahay, gagastos talaga. So dito, ayan, yan po yung napakaganda kasi pag nagkabit kayo nitong jam, bahala na kung sa dito sa may harap na magnunusing doon. Importante dito sa labas, ayan, plasing talaga yan siya, mga babayan. Tansahin nyo po yung cladding na hindi lalagpas sa jam na ito para pag naglagay tayo ng flat molding, so plasing po siya, walang nakaangat, so walang pantay po siya. Yan. So hindi pa ito naribit dito, hanggang dito lang po yung ribis kasi lalagyan pa natin to ng pabalagbag. So ganda na po siya, mga babayan. So sa susunod, mas mabilis na po ito sa susunod na linggo kasi kanya-kanya na kami ng pwesto. Ngayon dito pa kami nakapokus sa pagdidingding, gutter, yun po yung pinupukusan namin at tinutulungan namin para mas madali. Sa sunod ito, ayan, may magpa-plastering na at may magta-tiles at mayroon nang gagawa dito sa CR. So marami na yung ang accomplish natin sa susunod na linggo. So para makapag na talaga, kasi yung diskarte ko dito, mga babayan, pahuli ko yung mga partition. Ita-tiles ko muna to bago magpartition para yung runner natin ay nakapatong lang sa tiles. Mas madali siyang gawin kaysa pahuli natin yung tiles. Yung tiles ay maraming espesyal na tiles kung sakaling uunahin natin yung partition dyan. So mas mabuti na mahuli yung partition tiles muna bago yung partition para yung siruho ng mga tiles ay nasa mga kantuhan lang o sa palibot ng pader. So wala tayong espesyal dyan kasi para malinis po tignan yung tiles. So dito, ayan, kunting kimbot na lang to at bukas matatapos na po ito. So yan lang po pangalawang araw namin to sa pagdidingding. So ngayon parang kunti na lang yung matitira kasi kailangan pa natin tong pinturahan pa natin to. Shout out again sa nagpapa-shoutout sa atin kay Janry Yongko ng Mintal. Ayan, shout out busing, ha? Straight man. Straight ang. Tulak dire. Kini gawas biya to. Oh. Tanawa daw. Straight nagmay gosipa na. Mga kababayan, tapos na po dito sa gilid. So yan, napakalinis na po tingnan kasi kulay white. Ito na lang yung kulang, kunti na lang, bukas tapos na po ito. Ito na lang yung kulang, oh. Mga kababayan, ang update sa ginagawa nating bahay dito sa Kidapawan, sa bahay ni Ma'am Yasmin. So malapit na po natin maubos yung materialis na nabili ni Ma'am. So doon na lang sa pinakaitaas ang hindi natin nalagyan na metal cladding. So bukas lalagyan natin yan dyan, bukas ng umaga para hindi pa masyadong mainit. So lalagyan natin dyan kulay white pa rin para yung tubig ay di makapasok. So kunting na lang po ito, kunting kimbot, matatapos na. At so
shout out sa inyo lahat at kay Janry Yungko. Ayan, shout out busing. So yan lang po mga babayan ang update sa ating project na ginagawa ngayong araw asa ngayong buwan. Dito sana marami pang project na dumating at maraming magtitiwala sa atin. So paki-comment na lang o paki-message sa aking messenger sa nais magpagawa ng bahay. So yan, thank you sa Reed Adalid. Paki-message na lang po kayo doon mga babayan para mapag-usapan natin ang mga budget ninyo at kung anong bahay ang ipapagawa ninyo. So yun lang at God bless ug amping matanan.